Sa gitna ng maningning na kislap ng mga chandelier na kristal sa Grand Ballroom kung saan ang amoy ng pera at kayabangan ay sumasapaw maging sa hininga, naroon ang isang lalaking nalalango sa tuktok ng kanyang tagumpay. Si Renato, mayabang na nakangisi, ang isang kamay ay nakahawak sa baywang ng kanyang kabit habang nagbibitaw ng masasakit na salita laban sa kanyang dating asawa, isang babaeng tila probinsyana na nakatayong mag-isa sa isang madilim na sulok. Buo ang tiwala niyang tinawagan ang pulisya sa pag-aakalang ang kapangyarihan at ang makapal na wallet sa kanyang bulsa ay kayang yumurak sa dignidad ng isang tao. Ngunit ang buhay ay isang dula at ang bida kung minsan ay hindi alam na siya'y nasa bingit na ng pagbagsak. Nang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi ang tunog ng sirena, ang malamig na posas ay hindi para sa babaeng nakasuot ng kulay abong damit kundi dumapo mismo sa nanginginig na mga kamay ng mga taksil. Lumabas na sa likod ng simpleng anyo ay isang katauhang may kapangyarihan na magpapayuko sa lahat. Halina't samahan ninyo kami sa kapanapanabik na paglalakbay na ito. Hayaan nating kumalma ang ating mga puso at namnamin ang tamis ng hustisya at ang pait ng kataksilan. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi sa tinig ng mga taong piniling manindigan para sa tama sa gitna ng magulong agos ng buhay. Ngayon, magsimula na tayong makinig. Rooftop Ballroom ng The Azure Grand Hotel sa BGC. Ang gabing ito ay parang isang higanteng salaming kulungan na puno ng mga makikinang na nilalang na nagpapagandahan ng kani-kanilang mga panlabas na anyo. Ang mga ilaw mula sa kristal na chandelier ay naghahagis ng malamig at manilaw-nilaw na liwanag sa makintab na sahig na marmol, lumilikha ng isang ilusyon ng kadalisayan. Ngunit para sa isang sanay ng tumingin sa likod ng mga maskara, tulad ko, ang halimuyak dito ay hindi galing sa mamahaling pabango, kundi sa matapang na amoy ng nag-uumapaw na ambisyon at kasinungalingang pinakinis ng pulbos. Sa sentro ng atensyon nakatayo si Renato, hawak ang isang kupita ng red wine na animoy dugo sa pag-alon. Ang kanyang Italian suit na pasadyang ginawa ay akmang-akma sa kanyang malapad na balikat. Ang buhok niyang nakagel pabalik ay walang ni isang hiblang wala sa lugar. Kung titingnan si Renato ngayon, mahirap isiping 10 taon na ang nakalipas siya. Yung lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt, tagaktak ang pawis habang nagbubuhat ng mga kahon sa bodega para makapag-ipon ng barya-barya. Ang pera at kapangyarihan ay isang mabisang kosmetiko. Hindi lang nito binubura ang mga kulubot sa noo, kundi pati na rin ang alaala ng mga araw ng paghihikahos. Sa tabi niya ay si Katrina, ang babaeng pumalit sa pwesto ko sa buhay niya. Maganda si Katrina, isang gandang matalim at walang emosyon. Suot niya ang isang evening gown na may napakataas na hiwa sa hita at sa bawat hakbang niya ay sinasadya niyang ipagmalaki ang kanyang mahahabang binti at ang kamahalan ng mga alahas sa kanyang katawan. Ang kumikinang na kuwintas na diamante sa kanyang leeg ay nakakasilaw. Tila isa itong hindi binibigkas na deklarasyon ng tagumpay ng isang huling dumating ngunit marunong sumakay sa pagkakataon. Nakatayo ako sa isang tagong sulok malapit sa daanan ng mga waiter, tahimik na pinapanood ang kanilang pagtatanghal. Nakasuot ako ng isang kulay abong office suit, isang kulay na madaling matunaw sa dilim at sa limot. Ang simpleng suklay na gawa sa kahoy na nakaipit sa aking buhok ang tanging palamuti ko, simple hanggang sa punto na para itong naligaw sa gubat ng mga magagarbong kasuotan. Ngunit sa katahimikang iyon, malinaw kong nakikita ang tunay na mukha ng tinatawag na alta sosyedad na nakapaligid kay Renato. Renato, hiho, ang kontrata ninyo sa Imperium Holdings ay isang malaking tagumpay, sabi ng isang lalaking malaki ang tiyan at nakapulang bawtay, sabik na itinaas ang kanyang kopita. May mata ka talaga sa pagpili ng tao. Kailangan mo talaga ng asawang tulad ni Katrina sa tabi mo para lalong umusbong ang karir mo. Paano naman maiintindihan ng mga babaeng hanggang kusina lang ang alam ang mga proyektong bilyunan? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Renato. Hinigpitan niya ng bahagya ang hawak sa baywang ni Katrina at ang boses niya ay umalingaw-ngaw na puno ng yabang. Ang pagpili ng asawa ay parang pagpili rin ng business partner. Magkamali ka lang, mananatili ka sa kinalalagyan mo o baka umurong ka pa. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko ito napagtanto ng mas maaga. Nagpa-cute si Katrina at isinandal ang ulo sa balikat ni Renato, ang kanyang mga matay naglilibot sa buong ballroom na parang isang pabo real na ninanamnam ang paghanga ng mga manok at bibe. Naku, wag mo naman akong masyadong purihin, Han. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Hindi tulad ng ibang mga probinsyana riyan na akalay masarap na ulam at mainit na kanin ang makapagpapanatili sa isang lalaki. Sa panahon ngayon, kailangan ng mga lalaki ang isang babaeng marunong kuminang isang palamuti para sa kanila. Di ba nagtawanan ng malakas ang mga nasa paligid, nakikisabay sa pangiinsulto ng dalawa? Pinagtatawanan nila ang tinatawag na katapatan, pinagtatawanan ang mga asawang kasama nila sa hirap noong sila'y nagsisimula pa lang. Para sa mga taong naririto, ang kahapon ng kahirapan ay isang mansang kailangang burahin, at ang mga dating asawa ay mga buhay na saksi sa nakaraang iyon, kaya't kailangan silang alisin.
Nakatayo lang ako roon, nararamdaman ang bawat salitang matalas na parang blade na humihiwa sa hangin. Hindi na ako nasasaktan. Ang pakiramdam na iyon ay matagal nang namatay mula pa noong araw na ibinato ni Renato sa mesa ang aming divorce papers kasama ang isang bungkus ng pera at sinabing, heto bayad sa kabataan mo. Huwag ka nang dumikit sa akin, hindi na tayo magka-level. Ang sakit ay napalitan na ng isang kalamigang nakakakilabot. Iilan lang ang nakakaalam na sa ilalim ng simpleng kulay abong damit na ito, ang tibok ng puso ko ay regular ang tibok ng isang taong nagpapatupad ng hustisya. Habang abala si Renato sa mga papuri tungkol sa kanyang yaman, hindi niya alam na ang folder na hawak ko ay ang hatol na kamatayan para sa buong imperyong itinayo niya sa pamamagitan ng mga sopistikadong tax evasion at money laundering. Nagpatuloy ang party, ang musika ay malambing ngunit puno ng pagkukunwari. Ang mga ginang at ginoo ay naglalakad-lakad, hawak ang kanilang mga mamahaling bag na parabang mga sertipiko ng kanilang pagkatao. Nag-uusap sila tungkol sa halaga ng mga diamante sa mga marangyang bakasyon sa Europa, ngunit wala ni isa ang nag-uusap tungkol sa pagkatao. Dito ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa dami ng black cards sa wallet at sa kintab ng sasakyang nakaparada sa basement. Si Renato ay nasa tuktok ng mundo. Lumilipat siya sa bawat mesa, namimigay ng mga pakikipagkamay at mga pangakong walang laman. Hindi niya alam na bawat hakbang niya, bawat salita niya ay nasasaksihan ng probinsya ng asawang kanyang itinakwil. Biglang napadako ang tingin ni Katrina sa madilim na sulok kung nasaan ako. Tumaas ang kanyang kilay, isang saglit na pagtataka na agad na palitan ng sukdulang paghamak. May ibinulong siya kay Renato na nagpatigil dito at nagpalingon sa direksyon ko. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Renato bago ito napuno ng pandidiri. Hindi niya nakita ang babaeng kasama niyang naghati sa isang pakete ng instant noodles sa hating gabi. Hindi niya nakita ang taong nagpuyat para alagaan siya noong may sakit siya. Ang nakikita lang niya ay isang kaaway ng karangyaan, isang multo mula sa kanyang mahirap na nakaraan na nagbalik para sirain ang kanyang maningning na gabi. Malakas niyang ibinaba ang kopita sa mesa, ang tunog ng kristal sa marmol ay masakit sa tainga. Ngumisi si Katrina, hinahaplos ang kuwintas na diamante sa kanyang leeg at dahan-dahang lumakad kasama si Renato papalapit sa akin. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay parang bilang ng isang paparating na bagyo. Aba, hindi yata ako nagkakamali, malakas na sabi ni Katrina, sapat upang mapalingon ang ilang mga tao sa malapit. Hindi ba't si Elena yan ang ex-wife ng asawa ko? Paano ka nakapasok dito? Mahigpit ang security sa invitations dito ah. O baka naman sumingit ka sa daanan ng mga janitor. Nakatayo si Renato, sa tabi niya ang dalawang kamay ay nasa bulsa, ang tindig ng isang nakatataas na tumitingin sa isang mababang nilalang. Ang tingin niya ay sobrang lamig na kaya nitong palamigin ang buong ballroom. Wala siyang sinabi, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas malupit pa sa 1,000 insulto. Iyon ay ang tuluyang pagtanggi sa aking pag-iral sa kanyang buhay. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao, ang mga mapanuring mata ay nakatutok sa akin. Nagsimula ang mga bulungan na parang mga bubuyog sa nasirang pugad. Sino yan ang baduy, paano nakapasok dito? Narinig ko ex-wife daw ni Director Renato. Kaya pala iniwan, hindi marunong magdala ng sarili. Siguro gipit na gipit kaya pumasok para manghingi o mamerwisyo. Tingnan nyo, yung dala niyang cloth bag, nakakahiya naman sa 5-star hotel na to. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Renato, hindi umiiwas, hindi yumuyuko. Sa isip ko, tinanong ko ang aking sarili kung nakaramdam ba siya kahit kailan ng kilabot sa sarili niyang kataksilan, o kung ang amoy ng pera ay tuluyan ng nagpamanhid sa lahat ng nerbiyos ng kanyang emosyon. Lumapit si Katrina sa akin, ang amoy ng mamahaling pabango niya ay bumalot sa akin, nakakasakal. Ngumisi siya at bumulong sa aking tainga, sapat lang para ako ang makarinig. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mula ulo hanggang paa. May karapatan ka bang tumayo rito? Dinudumihan mo ang sahig. Mabuti pa umalis ka na bago ko patawagin ng security at palayasin ka na parang asong gala. Pagkasabi niyon, humalakhak siya, isang tawang nagtatagumpay ng isang taong hawak ang lahat ng kapangyarihan. Si Renato ay tumawa rin, isang tawang malamig at walang pakiramdam. Humarap siya kay Katrina, ang boses ay puno ng paglalambing ngunit ang mga matay hindi inaalis sa akin. Hayaan mo na yan, Hon. Huwag mong sirain ang gabi mo dahil sa kanya. Ako na ang bahala para matapos na. Dumukot si Renato ng isang makapal na bungkos ng bagong-bagong polymer bills mula sa kanyang wallet. Iwinasiwas niya ito na parang nagtatapon ng maruming tubig at saka ibinato sa akin. Ang mga asul na pera ay nagkalat sa sahig na marmol, gumugulong sa paanan ko. Heto, kunin mo yan, pambili mo ng matinong damit. At umalis ka na. Ang presensya mo rito ay isang insulto sa mga bisita ko. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay kumuha pa ng cellphone para kunan ng video at litrato na para bang nanonood ng pinakamasayang palabas sa mundo.
Tumingin ako sa perang nakakalat sa sahig at pagkatapos ay sa mukha ni Renato na kulubot sa pagmamayabang. Isang nakakatawang pakiramdam ang umakyat sa aking dibdib. Akala niya nabibili ng pera ang lahat pati na ang katahimikan ng hustisya. Nang makita ni Katrina na nakatayo pa rin ako walang takot o balak na pulutin ang pera bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Ang kanyang matatalim na mata ay kumislap ng kasamaan. Humakbang siya papalapit nagkunwaring natapilok at sumugod sa akin. Ang kopita ng red wine sa kanyang kamay ay tumapon, ngunit sa halip na matapunan ang sarili niyang mamahaling damit mahusay niyang kinontrol ito upang ang lahat ng pulang likido ay bumuhos sa aking kulay abong damit. Aray sumigaw si Katrina ng peke at napasubsob sa mga braso ni Renato. Ang kulay abong damit ko ngayon ay may malalaking mantsa ng pula parang isang bukas na sugat na dumudugo. Ang kahihiyan ay umabot na sa sukdulan, ngunit hindi pa roon tumigil si Katrina. Itinaas niya ang kanyang kamay sa leeg nagbago ang mukha at sumigaw ng malakas. Naku ang kuwintas ko ang 5 milyong pisong kuwintas kong diamante nasaan na Renato hon nawawala ang kuwintas ko. Ang sigaw ni Katrina ay parang isang patalim na humiwa sa pekeng karangyaan ng ballroom. Sa isang iglap lahat ng tunog ang orkestra ang tawanan ng usapan ay namatay na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Daan-daang mga mata ang napako sa amin hindi dahil sa simpatya kundi dahil sa pananabik ng mga manonood sa isang magandang dula. Natarantang inalalayan ni Renato si Katrina nagbago ang kulay ng kanyang mukha nang makita niyang wala ng palamuti ang leeg nito. Mabilis siyang lumingon sa akin ang kanyang mga matay namumula na parang isang hayop na sinaktan. Ang pagiging maginoo at magalang ng isang matagumpay na negosyante kanina ay biglang naglaho na palitan ng tunay na pagkatao ng isang taong handang yurakan ang lahat para protektahan ang kanyang mayabang na ego. Elena, anong ginawa mo umungol si Renato ang boses niya'y paos sa galit. Nangahas kang magnakaw sa mismong party ko. Nakatayo lang ako roon ramdam ang lamig ng pulang likido na unti-unting tumatagos sa aking damit at dumidikit sa aking balat. Ang matapang na amoy ng alak ay sumisinghot sa aking ilong. Nagpapaalala sa mga gabing nagpupuyat ako para maghanda ng romantikong hapunan para kay Renato para lang umuwi siyang lasing at amoy alak ng ibang babae. Hindi ko pinunasan ang mansa sa aking damit at hindi rin ako nagpaliwanag. Tahimik ko lang tiningnan si Katrina ang babaeng napakahusay gumanap bilang biktima. Sumiksik si Katrina sa dibdib ni Renato nanginginig ang mga balikat, ngunit kitang-kita ko sa likod ng kamay na nakatakip sa kanyang mukha ang kanyang mga mata ay walang ni isang patak ng luha. Iyon ay mga mata ng isang mangangasong ninanamnam ang kanyang biktimang nasa bitag na. Hon binangga niya ako ng malakas kanina humikbi si Katrina ang boses ay malagkit na parang alkitran. Siya lang ang pinakamalapit sa akin. Ang kuwintas na yon ay anibersaryo natin. Bakit mo naman ginawa sa akin to Elena alam kong galit ka sa akin pero walang kasalanan yung alahas. Nagsimulang magbulungan ang mga tao ang mga salitay parang mga palasong may lason na tumuturo sa akin. Ganyan talaga kapag gipit kahit ano gagawin. Tingnan mo pa lang ang itsura alam mo nang magnanakaw. Ex-wife nagnakaw sa bagong asawa. Nakakahiya inggit na inggit kaya nabaliw na. Itwag na sa pulis yan. 5 milyon yun hindi basta-basta. Kung hindi ikukulong, yan lalo lang yang gagawa ng gulo. Galit na lumapit si Renato at manghahablutin ang cloth bag na nakasabit sa aking balikat. Gusto niya akong hiyain hanggang sa huli ilantad ang tinatawag niyang ebidensya sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo. Gusto niyang patunayan sa buong mundo na ang pag-iwan sa akin ay ang pinakamatalinong desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Akin na yang bag mo sigaw ni Renato, nanginginig ang kamay sa pananabik. Kung malinis ang konsensya mo bakit ka matatakot ipakita? Umatras ako ng isang hakbang mahigpit na hinawakan ang strap ng bag. Ang aking tingin ay kalmado na nagpatigil kay Renato. Wala kang karapatang kapkapan ang personal kong gamit Renato. Labag yan sa batas. Batas humalakhak si Renato puno ng paghamak. Dito ang pera ko ang batas. Akala mo ba asawa pa rin kita na may karapatang magturo sa akin? Wala ka ng halaga ngayon. Isa ka lang daga na sumingit sa handaan ng mga agila. Lumingon siya at sumenyas sa 2 malalaking security guard na nakatayo sa malapit. Lalapit na sana sila para hawakan ako, ngunit sa sandaling iyon biglang kumawala si Katrina mula sa mga braso ni Renato. Sumugod siya na parang isang pusang gubat at mabilis na hinablot ang aking bag. Swish itinapon ni Katrina ang laman ng aking bag sa sahig. Notebook, ballpen, at ilang mumurahing personal na gamit ang nagkalat. At pagkatapos isang tuyong tunog ang umalingaw-ngaw ng tumama sa sahig ang isang bagay na metal kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang 5 milyong pisong kuwintas na diamante ay gumulong sa gitna ng aking mga murang gamit nagniningning ng may pang-iinsulto. Nagulat ang buong ballroom. Natigilan si Renato at pagkatapos ay humalakhak. Isang tawang baliw ng isang taong hawak na ang hustisya.
Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng sukdulang kasiyahan. Ngayon, anong masasabi mo? Huling-huli ka na sa akto. Elena, hindi ko akalain na ganito ka nakababa. Dahil sa pera itatapon mo na rin pati ang huling piraso ng iyong dignidad. Tiningnan ko ang kuwintas sa sahig. Ang galing ng teknik ni Katrina sa paglalagay ng gamit. Siguro ilang beses na niya itong pinraktis sa isip niya. Hindi ako nagulat at hindi rin nataranta. Nakaramdam lang ako ng matinding lungkot para kay Renato. Ang lalaking minsang nangakong poprotektahan ako habang buhay ngayon ay ginagamit ang lahat ng lakas para itulak ako sa bangin. Ang galing ninyong mag-set up, sabi ko. Ang boses ay kalmadong kalmado. Pero sigurado ba kayong gusto ninyong palakihin ang isyong ito palakihin? Hahaha, tumawa si Katrina, ang tawa niya'y matinis na parang kuko na kumakaskas sa salamin. Magnanakaw ka na, may gana ka pang maghamon, Renato, tawagan mo na ang pulis, turuan mo ng leksyon ang babaeng yan. Kinuha ni Renato ang kanyang telepono, ang daliri niya'y mabilis na nag-swipe sa screen. Gusto niyang namnamin ang pakiramdam ng kapangyarihan na ito, ang pakiramdam na durugin ang taong dati niyang itinuring na pabigat. Hello, Chief Ramon? Si Renato. Oo, may malaking kaso ng pagnanakaw dito sa The Azure Grand. Huli sa akto. Padalhan mo ako ng mga tauhan mo agad-agad. Oo, asawa, isang estrangherong nakapasok. Gawin niyo ang dapat gawin po sa sanyo at dalhin sa presinto. Salamat. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa akin na may ngiti ng isang general na nanalo sa digmaan. Tapos ka na, Elena. Huwag mo akong sisisihin. Sisisihin mo ang malas mong kapalaran. Ngayong gabi maghanda ka ng matulog sa kulungan. Nakatayo lang ako, ang tingin ay nasa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang mga piyesa ng chess na gumagalaw sa dilim. Akala ni Renato siya ang nagkokontrol sa larong ito. Akala niya dahil may pera siya at koneksyon na sa kanya na ang lahat. Hindi niya alam na ang tawag na iyon ay ang mismong sentensya de muerte para sa kanyang karera at karangalan. Sa lugar na iyon, na puno ng amoy pera at pagkukunwari, tila bumagal ang oras. Ang mga alta sosyedad ay nakapaligid pa rin sa akin na parang mga buwitreng naghihintay na lapain ang kanilang biktima. Hindi nila alam na sa likod ng simpleng anyo ko binibilang ko ang bawat segundo para tapusin ang isang operasyong tumagal na ng 2 taon. Ang mga ebidensya kung paano ginamit ni Renato ang kuwintas na ito bilang suhol sa isang opisyal ng Imperium Holdings, ang mga pekeng kontrata na nakatago sa likod ng mga regalong para sa asawa, lahat ay detalyado kong naitala. Nakatayo si Renato roon, ang mga kamay ay nasa bulsa, ang anyo ay marangal. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling Swiss watch at pagkatapos ay sa pinto ng ballroom. Hinihintay niya ang tunog ng sirena, ang eksenang dadalhin ako palayo ng may kahihiyan para bigyang kasiyahan ang kanyang makasariling ego. Si Katrina naman ay patuloy sa kanyang mahusay na pag-arte, paminsan-minsan ay humihikbi at sumasandal kay Renato na parang isang bulaklak na sinira ng bagyo. Hindi niya alam na bawat pekeng luha niya ay nare-record ng isang micro-camera na nakakabit sa aking suklay na kahoy. Elena, biglang lumapit si Renato, ibinaba ang boses para ako lang ang makarinig. Ang hininga niyang amoy alak at puno ng paghamak ay tumama sa aking mukha. Sa totoo lang, ayoko sanang umabot sa ganito. Kung luluhod ka ngayon, hihingi ng tawad kay Katrina at aaminin mong may sakit ka sa pag-iisip, baka pakiusapan ko si Chief Ramon na pagaanin ang parusa sa'yo. Mamili ka, kalayaan mo o yang walang kwentang pride mo. Tiningnan ko si Renato na awa sa kanyang kamangmangan. Akala pa rin niya ay nabibili ng pera pati ang katotohanan. Hindi mo naiintindihan, Renato, mahina kong sagot. Ang mga mata ko'y tumitig ng malalim sa kanya na nagpakilabot sa kanya. Ang katotohanan ay parang araw. Pwede mong takpan ang iyong mga mata pero hindi mo kayang takpan ang buong kalangitan. Ang ginawa mo ngayong gabi, babayaran mo ng buong buhay mo. Akmang sisigaw muli si Renato, ngunit sa sandaling iyon isang tunog mula sa ibaba ang umalingaw tumagos sa makapal na salamin ng The Azure Grand. Wiwu, ang sirena ng pulis. Mabilis, makapangyarihan at matatag. Hindi ito ang tunog ng kaligtasan para kay Renato, kundi ang katok sa pinto ng kanyang kapalaran. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang mag-flash sa mga salamin ng ballroom, nagbibigay sa masayang mukha ni Renato at Katrina ng isang nakakatakot na kulay. Nandito na sila, masayang sabi ni Renato. Inayos niya ang kanyang kwelyo, sinuklay ang buhok at naghanda na salubungin ang mga taong pinaniniwalaan niyang kanyang kanang kamay. Bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Hindi ito itinulak ng marahan ng isang waiter kundi ng isang malakas na puwersa na nagdala ng malamig na hangin ng gabi at ng tunog ng mga botang tumatama sa sahig na marmol, isang tunog na puno ng awtoridad. Isang grupo ng mga pulis na nakauniporme ang pumasok, pinangungunahan ng isang batang opisyal na may seryosong mukha at mga matang matalas na parang labahan na sumuri sa mga tao. Tuwang-tuwa si Renato.
Mabilis siyang lumakad papalapit, ang tindig ay parang isang malaking boss na sasalubong sa kanyang mga tauhan, ang kamay ay nakaunat na para makipagkamay. Welcome mga officers. Ang bilis ninyo, ganyan talaga ang mga tao ni Chief Ramon. Tumawa ng malakas si Renato. Sinisiguradong maririnig ng lahat ng bisita ang kanyang malapit na relasyon sa gobyerno. Nandoon ang magnanakaw. Ebidensya at lahat nasa sahig. Sundin nyo lang ang protocol po, sa sanyo na at isama. Nakakainis, party pa naman, may mga ganitong klasing tao pa na nakakapasok. Hindi nakipagkamay ang batang opisyal kay Renato. Tumango lang siya ng bahagya bilang paggalang at tumingin sa sahig kung saan nakakalat ang kuwintas at ang aking mga gamit. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Katrina na nakakapit pa rin kay Renato, nanginginig sa isang pag-arte na dapat manalo ng award. Sino ang nag-report at sino ang biktima, tanong ng opisyal. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Ako ang nag-report, buong pagmamalaking sabi ni Renato. At ito si Katrina, asawa ko, ang biktima. Yung kuwintas na yan, nagkakahalaga ng 5 milyon, ninakaw ng babaeng yan, ex-wife ko. Habang nagkakagulo, mismong asawa ko ang humablot sa bag niya at nahulog ang ebidensya. Nagsimulang tumango-tango ang mga alta sosyedad. Ang ilan ay sumabat pa. Tama po, officer. Nakita namin lahat. Patago-tago siya kumilos, halata sa itsura pa lang na masama ang balak. Nakatayo lang ako roon, tahimik na pinapanood ang mansa ng alak sa aking damit na nagsisimula ng matuyo. Ang malagkit na pakiramdam ay mas nakakainis pa kaysa sa mga akusasyon nila. Nakita ko sa mga mata ng batang opisyal ang isang saglit na pagkalito. Marahil ay may napansin siyang kakaiba. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi mukhang isang magnanakaw na kahuhuli lang. Walang panginginig, walang pagmamakaawa, walang pagtatangkang tumakas. Nakatayo lang ako roon, ang mga matay malalim na parang lawa sa taglagas, tumitingin sa likod ng mga mamahaling makeup at damit ng mga nasa harap ko. Mawalang galang na po, ma'am, sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Lumapit ang opisyal, ang kamay niya ay malapit na sa posas sa kanyang tagiliran. Sandali lang, sabi ko. Ang boses ko'y hindi mataas, ngunit mayroon itong kakaibang lakas na nagpatahimik sa buong ballroom. May itatanong lang ako. Nandito ba kayo dahil sa tawag ni G. Renato o dahil sa direktang utos mula kay Chief Ramon? Ngumisi si Renato, nag-cruise ng mga braso. Huwag ka nang gumamit ng koneksyon dito. Kapatid ko si Chief Ramon, hindi kanya palalampasin. Posasan na yan, officer. Sa sandaling iyon, mula sa likod ng mga tao, isang malalim at makapangyarihang boses ang umalingaunggaw na nagpalingon sa lahat. Tigil. Nagbigay. Daan. Ang mga tao. Si Chief Ramon, ang hepe ng pulisya na tinatawag ni Renato na kapatid, ay pumasok. Ang mukha ni Chief Ramon ngayon ay walang bahid ng ngiti ng isang kaibigan. Sa halip, ang mukha niya ay kulay abo at may maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo kahit na malakas ang aircon. Tiningnan niya si Renato ng isang segundo na may tinging puno ng galit bago mabilis na bumaling sa isang ekspresyon na hindi inaasahan ng sinuman sa ballroom. Diretsyong lumakad si Chief Ramon papalapit sa akin. Walang pagmamataas ng isang commander, walang pananakot ng batas. Sa halip, tumayo siya ng tuwid, pinagdikit ang kanyang mga paa at yumuko ng 90 degrees. Ma'am, pasensya na po kung nalate ako. Hinihintay ko po ang utos ninyo. Ang salitang ma'am ay umalingaw-ngaw sa grand ballroom na parang isang kidlat na tumama sa kristal na chandelier na nagpayanig sa lahat ng kupita sa kamay ng mga ginang. Ang katahimikan ay sobrang tindi na maririnig mo ang pagbagsak ng isang alikabok sa sahig. Ang kamay ni Renato na nakaunat para makipagkamay ay nanigas sa ere, parang isang kakatwang estatwa. Ang ngiti sa labi ni Katrina ay naglaho na palitan ng sukdulang takot na nagpabago sa kulay ng kanyang makeup na parang abo. Anong ibig sabihin nito, Chief Ramon? Nagkakamali ka ba ng tao? Si Elena yan, ang probinsya ng ex-wife ko na uutal. Nasabi ni Renato, ang boses niya ay parang mahinang huni ng kuliglig sa gitna ng bagyo. Hindi man lang pinansin ni Chief Ramon si Renato. Humarap siya sa batang opisyal at sumigaw. Itago mo. Yang posas mo. Alam mo ba kung sino ang balak mong arestuhin? Siya si Police Lieutenant Colonel Elena Reyes, Deputy Chief ng CIDG na nagsasagawa ng isang undercover operation. Gusto mo bang madisiplina? Napaigtad ang batang opisyal, mabilis na ibinabaang. Kamay ang mukhay putlang-putla at nauutal na. Humingi ng paumanhin. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbago ng panig ng mas mabilis pa sa isang kisap mata. Ang mga taong kanina'y tumatawag sa aking magnanakaw ay namutla, dahan-dahang umatras, sinusubukang umiwas sa aking tingin. Ang mga cellphone na kumukuha ng video ay mabilis na itinago. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inalis ang suklay na kahoy sa aking buhok. Hindi ito ordinaryong suklay. Sa loob nito ay may isang micro-recording device at GPS tracker.
Tiningnan ko si Renato na ngayon ay nakatayo na parang napako sa sahig ang mga matay ng lalaki na parang nakakita ng multo. 3 taon Renato. Akala mo ba nasa bahay lang ako at nagluluto para sa iyo tanong ko ang boses ay magaan ngunit puno ng malalim na sakit. Minamaliit mo ako dahil mahirap ako dahil hindi ako marunong makisalamuha at nakakahiya ako sa iyo. Pero hindi mo alam na ang probinsya ng asawang ito ang paulit-ulit na nagligtas sa iyo sa mga transaksyong muntik ka ng mahuli. Umaasa pa kasi ako na may natitira ka pang konsensya para tumigil. Pero ngayong gabi nang gamitin mo ang maruming paraan na ito para ikulong ako ikaw na mismo ang nagsara sa huling pinto para sa iyo. Hindi na nakasandal si Katrina kay Renato. Napaluhod siya sa malamig na sahig katabi ng kumikinang nakuwintas na diamante. Ang bagay na akala niya'y korona ng kanyang tagumpay ngayon ay mukha ng isang ordinaryong piraso ng kadena. Chief Ramon lumingon ako sa hepe, na nakatayo pa rin sa tabi ko. Ang arrest and search warrant ay aprobado na ng korte. Ang pagkakaroon mo ng personal na relasyon sa subject na si Renato ay ire-report ko sa Internal Affairs. Sa ngayon gawin mo ang trabaho mo. Angkol at tamang agaho. Nagpunas ng pawis si Chief Ramon at malakas na sumigaw yes ma'am. Mga tauhan i-secure ang buong ballroom. I-detain ang mga subject na sina Renato de Leon at Katrina Valdez para sa investigasyon sa kasong paninirang puri at mga kaugnay na economic crimes na may kinalaman sa Imperium Holdings. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bota ngunit ngayon ang target nila ay sina Renato at Katrina. Nang ang malamig na posas ay dumapo sa payat na pulso ni Katrina at sa kamay ni Renato na may mamahaling relos nakita ko sa kanilang mga mata ang isang tuluyang pagbagsak. Hindi ito pagbagsak ng isang gusali kundi pagbagsak ng isang huwad na paniniwala sa kapangyarihan ng pera. Tumingin sa akin si Renato, nanginginig ang mga labi, may gustong sabihin ngunit walang lumalabas na salita. Tumalikod ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang lungsod sa labas ay maningning pa rin, ngunit sa aking mga mata ang mga mantsa ng alak sa aking damit ay parang mga huling talulot ng rosas ng isang namatay na pagsasama. Tapos na ang laro, ngunit ang sakit ng kataksilan ay mananatili, parang isang lumang peklat na kumikirot sa tuwing nagbabago ang panahon. Dalhin na sila, mahina kong utos. Ang anino ko ay humaba sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang tunog ng mga posas na nagkikiskisan ay matinis at tuyo, hudyat ng pagtatapos ng isang katawa-tawang dula at simula ng isang tunay na lindol. Ang Grand Ballroom ng The Azure Grand na kanina'y puno ng alak at kayabangan ay biglang naging malamig na parang isang mamahaling morgue. Ang mga bisita na mga bihasang buwaya sa mundo ng negosyo ay nagsitabihan, sinusubukang dumistansya kina Renato at Katrina. Para bang ang pagbagsak ng dalawa ay isang nakakahawang sakit. Hindi na sumisigaw si Katrina. Nakaupo siya sa sahig, ang mga binti na dati niyang ipinagmamalaki ay nakabaluktot sa ilalim ng kanyang sira-sirang gown. Ang mamahaling maskara ay kumalat sa kanyang mukha dahil sa luha, parang mga mantsa ng putik. Tiningnan niya ang kuwintas na diamante na nasa tabi ng kanyang tuhod. Ang alahas na 10 minuto pa lang ang nakalipas ay simbolo ng kapangyarihan at pananalo, ngayon ay tila isang hayag na pag-amin sa kasalanan. Ang mga diamante ay kumikinang pa rin ngunit ang kislap nito ngayon ay mapanuri na parang mga matang nang uuyam sa kanyang katangahan. Lumapit ako at pinulot ang aking notebook at ballpen na itinapon ni Katrina. Ang mga pahina ay medyo lukot at nabasa ng kaunting alak, ngunit ang mga isinulat ko sa sarili kong code ay buo pa rin. Hindi ito mga recipe ng pagkain o listahan ng gastusin sa bahay na laging minamaliit ni Renato. Ito ay ang kanyang schedule, ang mga numero ng maliliit na money transfer na ginawang legal sa pamamagitan ng mga shell company, ang network ng mga galamay na ikinalat ni Renato sa ekonomiya ng lungsod. Nakatayo si Renato, ang mga kamay ay nakaposas sa likod. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kurbata ay maluwag. Wala na siyang bakas ng isang matagumpay na negosyante. Tumingin siya sa akin, hindi na may paghamak kundi may sukdulang takot at pagdududa. Tinitigan niya ako na parang gusto niyang hanapin ang bakas ng dating asawa na tahimik na nagtitimpla ng kanyang juice tuwing gabi, ngunit ang nakikita lang niya ay isang opisyal ng pulis na may matalim at seryosong tingin. Elena, bakit? Bulong ni Renato, ang boses niya ay parang sinasakal. 3 taon. Lahat ba yun ay kasinungalingan? Tumayo ako ng tuwid at inayos ang damit kong may mantsa ng alak. Hindi, Renato. Ang 3 taon na iyon ay ang tanging pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Bawat gabi na hinihintay kita sa tabi ng malamig na hapunan, umaasa akong titigil ka. Nang makita kong nagsisimula ka ng masangkot sa mga proyekto ng Imperium Holdings, sinadya kong iwanan ang mga diaryo tungkol sa mga kasong economic sabotage sa mesa mo, umaasang magigising ka. Pero hindi mo sila nakita. Ang nakita mo lang ay ang mga numero sa iyong bank account at ang mga taong tulad ni Katrina na pumupuri sa iyo. Huminto ako saglit, ramdam ang pagkirot ng lumang sugat na mabilis kong iwinaksi. Kung sino ako ay hindi kasing halaga ng kung ano ang pinili mong kahinatnan.
Totoong minahal kita pero totoo rin ang tungkulin kong protektahan ang batas. Pinili mong talikuran pareho kaya huwag kang magtaka kung bakit gumuho ang lahat ngayon. Lumapit si Chief Ramon hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari ngunit nagbalik na ang kanyang profesional na tindig. Report Colonel, ang Team Bravo ay nasa headquarters na ng kumpanya ni Mr. De Leon. Lahat ng servers at accounting records ay nasecure na. Nakita rin namin ang isang secret vault sa kanyang opisina. Nang marinig ni Renato ang tungkol sa vault na paluhod siya, alam niya kung ano ang laman yon. Ang kanyang black book na naglalaman ng mga listahan ng suhol mga kasunduan sa ilalim ng mesa na akala niya hindi na kailanman mabubunyag. Masyado siyang nagtiwala sa kanyang probinsyanang asawa. Naniwala siyang wala akong alam sa mundo sa labas ng bahay kaya't kung minsan ay kaswal siyang nakikipag-usap sa telepono sa harap ko. Hindi niya alam na bawat teknikal na salitang binibitawan niya ay naiintindihan ko. Dalhin na sila sa headquarters utos ko. Paghiwalayin sina Valdez at De Leon. Gusto ko ng detalyadong report tungkol sa setup na ginawa nila ngayong gabi bago natin simulan ang interogasyon sa mga kasong economic. Nang itayo ng mga pulis si Renato, bigla siyang nagpumiglas at sumigaw sa akin, Elena, hindi mo pwedeng gawin to. Mag-asawa tayo. Itutulak mo ba ako sa kulungan? Ginawa ko ang lahat ng to para magkaroon tayo ng magandang buhay. Ngumisi ako isang ngiting puno ng pait. Ginawa mo para sa tin o para sa walang hanggan mong kasakiman at kataksilan. Noong ibinato mo ang pera sa mukha ko kanina, noong tinawagan mo ang pulis para pusasan ako, naaalala mo ba ang salitang mag-asawa? Natigilan si Renato. Ang mga salita niya ay bumara sa kanyang lalamunan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngayon ang mga pang-iinsulto ay para naman kay Renato mas masakit pa kaysa sa mga binitawan nila sa akin kanina. Ganyan ang alta sosyedad. Kaya kanilang itaas sa langit kapag mayaman ka pero sila rin ang unang-unang tatapak sa'yo kapag bumagsak ka para patunayang malinis sila. Nakahanda na ang police van sa labas. Nang mawala na sa paningin sina Renato at Katrina sa elevator, nakaramdam ako ng malamig na hangin sa aking dibdib. Ang tensyon sa loob ng 2 taon ay biglang nawala na nagpabigat sa aking mga balikat. Nanatili si Chief Ramon sa tabi ko. Colonel, sabi niya nang may paggalang, ang kaso ng Imperium ay nabuksan na dahil sa sakripisyo ninyo. Pero, okay lang po ba kayo? Tiningnan ko ang aking mga kamay, bahagyang nanginginig hindi sa takot kundi sa paglaya. Okay lang ako, Chief. Medyo gutom lang. Ang gara ng party na to, pero sa huli gutom pa rin ako. Naglakad ako, ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay magaan at mayabang na ngayon. Nilampasan ko ang mga mesang puno pa ng pagkain, ang mga mukhang namumutla sa takot na madamay. Hindi ako lumingon. Para sa akin sila'y mga piyesa lang sa isang laro kung saan akala nila'y sila ang manlalaro, ngunit sa totoo lang mga papet lang sila ng kasakiman. Paglabas ko ng hotel, sumalubong ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng kalayaan at katotohanan. Isang sasakyang may plakang gobyerno ang huminto sa harap ko. Bumaba ang isang batang driver at binuksan ang pinto, sumaludo. Sumakay ako at sumandal sa upuan, tinitingnan ang maningning na gusali ng The Azure Grand. Ang kabanatang ito ng buhay ko ay nagsara na sa pinakamalupit ngunit pinakamalinis na paraan. Nabayaran ko na ang mga alaala ng nakaraan gamit ang integridad ng kasalukuyan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Uwi na tayo, mahina kong sagot, pero daan muna tayo sa mamihan sa kanto. Kailangan ko ng isang bagay na totoo para punan ang puwang na ito. Umarangkada ang sasakyan at humalo sa agos ng trapiko sa gabi. Sa likod ko ang The Azure Grand ay kumikinang pa rin na parang isang higanteng diamante. Ngunit alam kong sa loob nito nagsimula ng kumalat ang mga lamat at walang anumang magandang salita ang makakatakip sa pagbagsak na paparating. Ang sasakyan ay tahimik na dumausdos sa kalsada, iniiwan ang mga makukulay na ilaw ng BGC. Ibinaba ko ang bintana, hinahayaang hampasin ng hangin ang aking mukha. Ang lamig na ito ang tunay na nagpagising sa akin. Sa aking damit ang mantsa ng alak ay tumigas na parang paalala na ang lahat ng nangyari ay hindi panaginip. Huminto ang sasakyan sa isang kanto kung saan may isang lumang mamihan na may kariton na mausok at ilaw na degas. Bumaba ako, ramdam ang panginginig ng aking mga binti matapos hubarin ang matataas na sapatos, isang kasangkapang hindi ko kailanman naging komportable. Manong isang mami po, maraming sibuyas, walang chicharon. Mabilis na kumilos ang matandang may-ari, umuusok ang sabaw. Umupo ako sa isang mababang plastik na upuan, tinitingnan ang aking mga kamay sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw ng poste. Ano na nga ba ang ginawa ng mga kamay na ito sa loob ng 3 taon? Ang mga alaala ay bumalik na parang isang lumang pelikula. 3 taon na ang nakalipas nang magpasya ang CIDG na magpasok ng isang ahente sa loob ng network ng Imperium Holdings, isang pugitang pang-ekonomiya na gumagamit ng mga legal na negosyo para labhan ang maruruming pera. Ako ang napili
Simple lang ang dahilan, asawa ako ni Renato ang kanilang pinakamalaking potensyal na kasosyo. Naaalala ko ang gabing tinanggap ko ang misyon. Matagal akong tumayo sa harap ng salamin, tinatanong ang sarili kung kaya ko bang lokohin ang lalaking mahal ko. Ngunit napagtanto ko si Renato na ang unang nanloko sa akin. Nag-uuwi siya ng mga mamahaling regalo na hindi niya maipaliwanag, mga patagong tawag sa telepono sa balkonahe at ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Ang lambing ay unti-unting napalitan ng pagtitiis. Na para bang isa akong lumang muebles na hindi na bagay sa bago niyang kondo. Doon nagsimula ang pagganap ko bilang isang simpleng may bahay. Itinago ko ang aking uniforme sa ilalim ng baul, pinalitan ng mga kupas na damit. Natuto akong manahimik kapag nagmamayabang siya. Natuto akong tumango ng walang alam kapag nag-uusap siya tungkol sa mga milyon-milyong kontrata. May mga gabi kapag lasing si Renato, dahan-dahan kong kinukuha ang telepono niya para kopyahin ang data, ang puso ko'y kumakabog na parang isang tunay na magnanakaw. Sa tuwing ginagawa ko iyon, tinitingnan ko ang kanyang mukha at ang puso ko'y naninikip. Hindi ko alam kung inililigtas ko ba siya o inilulubog. Minsan umuwi si Renato na may dugo sa kwelyo. Taranta siya, nanginginig. Tahimik kong pinunasan iyon habang bulong siya ng bulong tungkol sa isang aksidente sa isang land-grabbing issue ng imperium. Kung nagsalita lang sana ako noon, baka tumigil na siya. Ngunit ang misyon ay pinakamahalaga. Kailangan kong manahimik para matukoy kung sino ang nasa likod. Pinili ko ang hustisya kaysa sa lalaking mahal ko, at ang kapalit ay ang sukdulang kalungkutan sa loob mismo ng aming tahanan. Heto na ang mami mo, Ineng. Inilapag ng matanda ang mainit na mangkok. Kinuha ko ang chopsticks, ang init mula sa mangkok ay nagpainit sa aking nanlalamig na mga kamay. Sumubo ako. Ang lasa ng sabaw ay nagpaiyak sa akin. Sa loob ng 3 taon, hindi mabilang ang mga pagkain inihanda ko para kay Renato. Umaasa na ang katapatan ng isang asawa ang magiging angkla niya sa katotohanan. Ngunit ang ambisyon ay isang lason na walang lunas. Hindi asawa ang kailangan ni Renato, kailangan niya ng isang simbolo ng tagumpay. At si Katrina ang perpektong simbolo, makinang peke at amoy pera. Naaalala ko ang araw na dinala ni Renato si Katrina sa bahay. Naglilinis ako noon ng mga sikretong dokumento sa opisina niya sa pagkukunwaring nag-aalis ng alikabok. Tiningnan niya ako ng may pandidiri at sinabing, mag-divorce na tayo. Tingnan mo ang sarili mo, Elena. Para kang katulong dito sa bahay. Hindi kita kayang isama sa mga meeting. Gusto kong matawa ng malakas. Gusto kong sabihin sa kanya na ang suot niya, ang bahay na tinitirhan niya ay lahat nasa ilalim na ng surveillance. At ang katulong na ito lang ang tanging sumusubok na hilahin siya paahon. Ngunit bawal. Tahimik akong pumirma sa divorce papers, kinuha ang perang ibinato niya. Umalis ako ng bahay, dala ang isang cloth bag. Hindi ako umiyak. Bumalik ako sa headquarters, inilapag ang report sa mesa ng general at sinabing, report sir. Ang target ay nasa huling yugto na. Kailangan ko ng direktang suporta. 3 taon ng kabataan, 3 taon ng pagpapanggap bilang isang tanga. Nakita ko ang lahat ng kabulukan. Nakita ko ang mga opisyal na yumuyuko sa mga maletang puno ng pera. Hindi na ako asawa niya. Isa na akong mangangaso na matiyagang naghihintay sa kanyang biktima na pumasok sa sarili nitong bitag. Ang party sa The Azure Grand ang huling yugto. Nang gamitin ni Katrina ang maruming plano niya, hindi niya alam na tinutulungan niya akong tapusin ang misyon ng mas maaga. Ang kanyang paninirang puri ay nagbigay daan sa mga awtoridad na pumasok agad. Isang maling galaw ng isang hangal ang nagpabagsak sa buong laro ng mga tusong manlalaro. Inubos ko ang huling higop ng sabaw, uminit ang aking tiyan. Ang mga piraso ng puzzle ay nabuo na. Sina Renato, Katrina at ang Imperium Holdings ay magbabayad. Pero paano naman ako? Pagkatapos ng kasong ito, sino ako? Si Police Lieutenant Colonel Elena Reyes na may mga medalya, o isang babaeng mag-isa na may peklat sa puso na ang pangalan ay kataksilan, naghihintay pa rin ang sasakyan sa kanto. Nagbayad ako at tumango sa matanda. Ineng, may mansa ang damit mo, turo ng matanda sa mansa sa aking dibdib. Opo, Manong. Matatanggal din po yan sa laba. Yung mga mansang kumakapit sa buto ang mahirap tanggalin. Ngumiti ako ng mapait at tumalikod. Pagsakay sa kotse, inutusan ko ang driver na bumalik sa headquarters. Kailangan kong ihanda ang mga dokumento para sa unang interogasyon kay Renato bukas ng umaga. Alam kong pagharap namin, titingnan niya ako ng may pagmamakaawa o galit. Pero para sa akin, isa na lang siyang numero, isang bahagi ng isang kasong walang emosyon. Ang pag-ibig ay namatay na sa The Azure Grand. Ang hustisya na lang ang natitira, nagsisimula ng ipatupad ang kanyang mga hatol. Nagsisimula ng sumikat ang araw. At ako, si Lieutenant Colonel Elena Reyes, ay handa nang bumalik sa aking tunay na sarili.
Sa loob ng apat na sulok ng interrogation room sa CIDG headquarters, ang kulay abong pader ay malamig at walang buhay. Walang chandelier, walang amoy ng mamahaling alak. Tanging ang puting ilaw mula sa fluorescent lamp ang nagniningning sa mesang nakapako sa sahig. Pumasok ako, suot ang aking plansadong uniforme, kumikinang ang aking ranggo. Umupo ako sa tapat ni Renato, na ngayon ay mukhang basahan na itinapon sa isang sulok. Tumingin siya sa akin, ang mga matay na mumula at wasak. Kumain ka na ba? Tanong ko, ang boses ay kalmado. Ngumisi siya ng mapait. Nag-aalala ka pa rin ba? Kung kumain na ako. Colonel O, bahagi. Yan ang interrogation technique ninyo. Hindi ako sumagot. Inilapag ko ang folder na may litrato ng kuwintas. Umamin na si Katrina kagabi. Inamin niya ang paninirang puri at sinabing ang kuwintas ay hindi regalo kundi pag-aari ng Imperium Holdings na ipinadaan sa iyo para gawing legal ang suhol sa isang proyekto sa Mindanao. May idadagdag ka ba? Na nahimik si Renato, nakayuko. Akala ko plinano kung mabuti ang lahat, bulong niya. Sinuri ko ang background mo noong una tayong magkakilala. Isang ulila mula sa probinsya, nag-aral ng accounting, naging empleyado. Malinis lahat. Bakit? Dahil ang profile na yun ay ginawa ng mga pinakamagagaling, Renato. Sagot ko, may kaunting kirot. Pero may isang bagay na hindi peke. Yung totoong gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. 3 taon na ang nakalipas, umaasa pa akong isa ka lang maliit na isdang nadala ng Agos. Pero bawat dokumentong nakukuha ko, bawat kontratang pinipirmahan mo sa likod ko ay nagpapatunay na ikaw ang kapitan ng barko. Itinulak ko sa kanya ang mga dokumento mula sa vault. Hindi ka lang naglalaban ng pera para sa Imperium, Renato. Direktang ninanakawan mo ang kaban ng bayan. Alam mo ba ang parusa para diyan? Biglang nag-angat ng tingin si Renato, ang mga matay nag-aapoy. Ginawa ko ang lahat para saan? Para makaahon sa hirap. Na aalala mo ba? Yung araw na pinalayas tayo sa apartment dahil kulang tayo sa upa. Yung araw na nagugutom ka para lang may pamasahe ako sa interview. Sumumpa ako na hindi na ako papayag na mapahiya ulit. Ang pera ay hindi marumi, Elena. Ang kahirapan ang marumi. Ang pera ay hindi marumi, sabi ko, pero ang paraan ng pagkuha mo rito ang nagpaitim sa iyong pagkatao. Sabi mo ginawa mo para makaahon sa hirap, pero noong may bilyones ka na, pinili mong itapon ang taong kasama mo sa hirap para sa isang babaeng tulad ni Katrina. Hindi ka umalis sa kahirapan, Renato. Ginamit mo lang ang kahirapan bilang dahilan para sa walang hanggan mong kasakiman. Natigilan si Renato. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan. Umiyak siya. Kung hindi ako tumawag ng pulis kagabi, kung hindi ko pinlano, yun, nandito ba ako ngayon? Marahil ay mas matatagalan ng kaunti, pero pareho pa rin ang kahihinatnan. Isinara ko ang folder. Ang pagbagsak ng Imperium ay hindi maiiwasan. Ang ginawa mo kagabi ay paghuhukay lang ng sarili mong libingan ng mas maaga. Ginamit mo ang kapangyarihan at pera para durugin ako, ang babaeng minsan mong pinangako ang poprotektahan. Ang kataksilan na yon ang pumutol sa huling hibla ng awa na mayroon ako para sa iyo. Tumahimik ang kwarto. Naaawa ako sa kanya higit pa sa galit. Siya ang perpektong halimbawa ng isang taong nabulag sa kislap ng pera. Magsasalita ako, sabi ni Renato, nanginginig ang boses. Sasabihin ko ang lahat tungkol sa mga nasa likod ng proyekto sa Mindanao. Pero may isang hiling ako. Walang negosasyon dito. Tanging pagsisisi lang ang magbibigay sa iyo ng mas magaan na sentensya, sabi ko, ngunit sa loob-loob ko'y may lungkot. Gusto ko lang malaman. Tumingin siya sa akin. Sa loob ng 3 taon, mayroon bang sandali na naging tunay kang asawa ko? O lahat ba ng halik, lahat ng hapunan, lahat ng hawak kamay ay pag-arte lang? Tumayo ako. Natigilan ako saglit. Mayroon, Renato, mahina kong sagot. Sa loob ng 3 taon na yon, may mga pagkakataong nakalimutan kong isa akong pulis. Totoong umasa akong titigil ka para hindi na ako mapunta sa posisyong ito ngayon. Pero sa tuwing bubuksan ko ang puso ko, sinasaksak mo lang ito ng isa pang kasinungalingan. Ang hapunan na inihanda ko kagabi ay ang huling paalam ng isang asawa. Ngayon ang nasa harap mo ay isang kinatawan ng batas. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Nang magsara ang pinto, narinig ko ang kanyang paghikbi. Naglakad ako sa pasilyo, ramdam ang bigat ng aking uniforme. Nanalo ang hustisya, ngunit sa laban na ito walang tunay na nanalo. Naghihintay si Chief Ramon sa dulo ng pasilyo, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Okay lang ba ang lahat, Colonel? Nagsisimula pa lang ang lahat, Chief. Kinuha ko ang kape. Pumayag ng magsalita si Renato. Ihanda ang team. Huhulihin natin ang pinakamalaking isda sa Imperium ngayong hapon. Huminga ako ng malalim. Malapit nang matapos ang kaso, at alam kong pagkatapos ng bagyong ito, kailangan kong matutong maging isang normal na babae ulit. O baka hindi na ako magiging normal kailanman.
Ang lamig mula sa aircon ng headquarters ay tila mas tumindi nang makalabas ako ng interrogation room. Ang huling tanong ni Renato ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking dibdib. Ngunit ang salita ni Chief Ramon ay agad na nagpabalik sa akin sa malupit na katotohanan. Isang misteryosong lalaki ulit ko humigpit ang hawak sa folder. Normal lang na pumunta rito ang abogado ng Imperium, pero sino ang kasama nila at nagbago ang itsura mo? Hindi agad sumagot si Chief Ramon. Dinala niya ako sa monitor ng CCTV. Sa screen isang convoy ng mga itim na sasakyan ang huminto sa gate. Mula sa unang sasakyan bumaba ang apat na abogadong seryoso ang mukha ngunit lahat sila'y tumabi para magbigay daan sa isang lalaking nasa edad 60. Nakasuot siya ng simpleng puting barong hawak ang isang rosaryo na gawa sa kahoy. Mukha siyang isang pilosopo kaysa sa isang kriminal. Nagpakilala siyang si El Viejo ang Supreme Legal Counsel ng korporasyon, sabi ni Chief Ramon. Pero sa mga tala ko 10 taon na ang nakalipas lumitaw ang mukha na yan sa isang malaking kaso ng katiwalian noong 2015 bago naglaho. Siya raw ang tagalinis ng mga gulo ng mga tunay na big boss. Kinilabutan ako. Kung si El Viejo na ang lumabas, ibig sabihin ang nangyari sa The Azure Grand ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng Imperium Holdings. Hindi na sila magtatago. Nandito sila para sa isang direktang pag-atake. Dalhin sila sa waiting room. Huwag na huwag silang palapitin kay Renato. Doblehin ang bantay sa detention area. Kakausapin ko siya. Bumalik ako sa aking opisina, pinalitan ang aking uniforme ng isang simpleng puting blouse. Sa laban na ito, hindi ko gagamitin ang ranggo ko. Haharapin ko siya bilang taong may hawak ng katotohanan. Pagpasok ko sa waiting room, si El Viejo ay dahan-dahang nagdarasal. Ang amoy ng insenso ay kumalat sa silid. Ngumiti siya. Lieutenant Colonel Reyes, ang galing mo ay hindi lang pala chismis. Isang magandang babae na nagtiis ng 3 taon sa tabi ng isang mababaw na lalaki, kahanga-hanga. Hindi ka naparito para purihin ako, hindi ba inilapag niya ang rosaryo? Naparito ako para itama ang isang pagkakamali. Sina Renato at Katrina ay nagkamali. Ang manirang puri sa isang mataas na opisyal ay mabigat na kaso. Handa kaming mag-alok ng danyos para sa iyong karangalan sa kondisyon na itigil mo na ang investigasyon dito. Tumawa ako ng mapait. Akala niyo ba nagtiis ako ng 3 taon para lang sa pera? Masyado ninyong minamaliit ang prinsipyo ko o masyadong pinapahalagahan ang pera. Ang pera ay walang halaga, Colonel, sabi niya. Pero ang kapayapaan mayroon. Tapos na ang paghihiganti mo. Kung ipagpapatuloy mo ito, haharapin mo ang mga bagay na kahit ang organisasyon mo ay hindi ka kayang protektahan. Ito na ang banta. Alam kong sa likod ni El Viejo ay isang malawak na network. Si Renato ay isang pawn lang. Ang mga tunay na may-ari ng laro ay nasa labas pa. Inilabas ko ang isang USB mula sa aking bulsa. Isang bagay na nakuha ko sa vault ni Renato. Nandito hindi lang ang mga kontrata ni Renato kundi pati na rin ang mga recording ng mga satellite calls mula sa opisina ninyo. Gusto mo bang marinig ang boses mo? Sa unang pagkakataon nawala ang ngiti ni El Viejo. Colonel Reyes, magaling kang sundalo pero hindi ka magaling na politiko. May mga katotohanan kapag nabunyag ay magdudulot ng kaguluhan, hindi hustisya. Sigurado ka bang gusto mong maging mitsa ng apoy? Isa lang ang alam kong katotohanan, walang sinuman ang mas mataas sa batas, matigas kong sagot. Ang The Azure Grand ay hindi paghihiganti. Ito ay ang hudyat na ang dilim ninyo ay magwawakas na. Tumayo si El Viejo. Pinili mo ang isang mahirap na daan, Colonel. Sana'y may sapat kang tapang para tapusin ito. Pero tandaan mo, minsan ang kalaban ay hindi nasa harap mo kundi nasa likod sa mga taong sumusuporta sa'yo. Umalis siya. Naramdaman ko ang pag-iisa. Ang huling babala niya ay may basihan. Sa ganito kalaking kaso ang kataksilan ay maaaring magmula kahit saan. Bumalik ako sa opisina ni Chief Ramon. Hawak niya ang isang urgent memo at namumutla siya. Anong problema? Kinuha ko ang papel. Isang kautusan mula sa itaas, ilipat ang buong kaso sa isang bagong special task force. At ako ay pansamantalang suspendido sa tungkulin habang iniimbestigahan ang aking relasyon kay Renato. Ang suntok ay mabilis at malakas. Kaaalis lang ni El Viejo at ang suspension order ay narito na. Ang lakas nila ay hindi lang sa pera kundi sa pagmamanipula sa sistema. Naramdaman ko ang galit. 3 taon ng sakripisyo. Para lang ba sa isang pirasong papel? Ngunit naalala ko ang mga biktima ng Imperium. Kung titigil ako ngayon, habang buhay akong yuyuko. Chief, bulong ko, naniniwala ka pa ba sa akin? Tiningnan ni Chief Ramon ang memo tapos sa akin. Dahan-dahan siyang tumango. Nakita ko ang sakripisyo mo, Elena. Kung bibitaw ako ngayon, hindi ako karapat-dapat sa uniformeng ito. Mabuti kinuha ko ang USB. Wala na tayong oras. Bago dumating ang Special Task Force, kailangan nating hanapin ang isang tao, ang nag-iisang kahinaan ni El Viejo.
Biglang tumunog ng malakas ang telepono sa mesa. Ang telepono sa mesa ni Chief Ramon ay umalingaw-ngaw na parang isang babala. Alam naming pareho na ang tawag na iyon ay ang bigat ng isang puwersang mula sa itaas na gustong durugin kami. Sinagot ni Chief Ramon ang telepono. Yes, sir. Opo, andito pa si Colonel Reyes. Nakuha ko na po ang memo. Opo. Ibinaba niya ang tawag ang mukhay kulay abo. Direktang utos mula sa General. Isang oras mula ngayon darating ang Internal Affairs para isil lahat ng dokumento. Kailangan mong umalis dito, Elena. Hindi ka lang nila sinuspinde, gusto ka nilang ihiwalay. Ngumisi ako ng mapait. Ang kasalanan ko ba ay ang pagiging masyadong tapat sa batas? Sa pag-uusap namin ni El Viejo kanina nang banggitin ko ang satellite calls na patingin siya sa singsing sa kanyang daliri. Hindi iyon ordinaryong singsing. Iyon ay para sa isang taong gusto niyang protektahan. Ang kanyang asawa si Gneng. Solidad na sinasabing namatay 10 taon na ang nakalipas. Pero ayon sa intel ko, may malaking halagang ipinapadala buwan-buwan sa isang pribadong retirement home sa probinsya. Iyon ang tanging kahinaan niya. Pupuntahan ko siya, sabi ko. Mag-isa ka lang, Elena, suspendido ka. Kung mahuli ka, tapos na ang karir mo. Wala na akong career, Chief. Kinuha na nila. Wala na akong pwedeng mawala, pero ang hustisya marami pang dapat bawiin. Chief, pakiusap, pigilan mo sila hanggat kaya mo. Matagal na nanahimik si Chief Ramon, pagkatapos ay tumango. Sasabihin kong nagloloko ang system. Mag-ingat ka, Elena. Ang mga tao ni El Viejo ay hindi lang batas ang gamit. Dumaan ako sa likod sinakyan ang luma kong kotse. Habang nagmamaneho, nagsimulang magkabit-kabit ang lahat. Bakit si Renato ang pinili dahil sa akin? Ginamit nila ako bilang perpektong panangga, isang pulis na asawa na magpapalayo sa anumang hinala. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay masakit, pero ang pakiramdam na ginamit ka para sa krimen ay mas nakakadiri. Ang Serenity Gardens Retirement Home ay nasa gitna ng isang gubat ng pino. Umakyat ako sa bakod sa likod at pumasok sa special wing. Sa huling kwarto may isang babaeng nakaupo sa wheelchair na katalikod. Dahan-dahan akong pumasok. Hindi siya lumingon. Dumating ka na naman, mahinang sabi niya. Hindi mabibili ng pera mo ang kapayapaan ko. Hindi po ako siya, sabi ko. Dahan-dahan siyang humarap. Nang makita niya ako isang estranghero, hindi siya natakot. Ngumiti siya ng mapait. Ikaw yung babaeng laging kinakatakutan niya. Ako po si Elena. Naparito ako para hanapin ang dahilan para hindi pagsisihan ang paniniwala ko sa hustisya. Hustisya, tumawa siya. Sa mundo ng asawa ko ang hustisya ay nabibili. 10 taon na ang nakalipas, sinabi nilang patay na ako para malaya siyang umakyat sa kapangyarihan. Nakakulong ako rito, isang multo, para sa kanyang katapatan sa mga demonyong nasa likod niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Tamang-tama ang dating mo. Kaaalis lang niya. Naiwan niya ang isang bagay na lagi niyang dala. Itinuro niya ang isang maliit na kahon na kahoy. Sa loob na roon ang singsing na may nakaukit na Swiss bank account number. Ang ugat ng lahat ng pera ng imperium. Kunin mo yan. Tapusin mo na ang paghihirap ko at pati na rin ang sa kanya. Kinuha ko ang kahon. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang mga yabag at sigawan sa labas. May nakapasok na estranghero. Tumingin sa akin ang matanda at tumango. Tumakbo ka. Isinuksok ko ang kahon sa aking jacket at tumakbo papunta sa balkonahe. Ngunit pagtapak ko roon, isang baril ang nakatutok sa dibdib ko mula sa ibaba. Sa likod ng baril ay ang mukha ng isang taong hindi ko inaasahan, si Leo, isa sa mga batang ahente na pinagkakatiwalaan ko. Ma'am Elena, huwag niyo po akong pahirapan, sabi niya, nanginginig ang boses pero hindi ang baril. Utos po mula sa itaas na kunin lahat ng ebidensya at dalhin kayo sa special detention. Nakatayo ako sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng kataksilan ng isang kasama at ng huling hibla ng tiwala sa hustisya. Ang ulan ay bumuhos, nang malakas hinahampas ang aking mukha. Tumingin ako sa nanginginig na si Leo. Leo, alam mo ba kung sino ang pinoprotektahan mo, sigaw ko. Sumusunod lang po ako sa utos, ma'am, suspendido na po kayo. Ang pagkuha niyo ng dokumento ay pagtataksil. Huwag niyo po akong piliting barilin ang sarili kong mentor. Humakbang ako palapit sa gilid ng balkonahe. Tingnan mo ang matanda sa loob, Leo, 10 taon siyang itinuring na patay para sa ambisyon ng iba. Gusto mo bang maging ganyan din ang kinabukasan mo? Natigilan si Leo. Bahagyang bumaba ang kanyang baril. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Sa halip na tumalon, mabilis akong umikot at sinipa ang salamin ng bintana sa katabing pasilyo. Basag ang salamin kasabay ng kulog. Tumakbo ako sa dilim habang sa likod ko'y ang sigaw ni Leo at ang mga yabag na humahabol. Tumakbo ako papunta sa likod sa daanan palabas sa isang sapa.
Ang sakit ng aking lumang sugat sa balikat ay kumikirot ngunit wala iyon kumpara sa sakit ng nawasak na tiwala. Ang organisasyong pinaglingkuran ko ay may mga bulok na bahagi. Harangan ang labasan sa sapa na rinig kong sigaw. Nagtago ako sa likod ng isang cart. Kinuha ko ang aking satellite phone, wala binlock nila ang signal. Ang kahon sa aking bulsa ay ang huling pag-asa ko at ang pinakamabigat na pabigat. Sika. Isang baril ang dumikit sa aking batok. Lumingon ako. Sa ilalim ng madilim na ilaw ang nasa harap ko ay si Chief Ramon na kasibilyan, ang mga matay malamig na parang bato. Chief, halos tumigil ang puso ko. Bakit ka nandito? Ngumiti siya ng mapait. Matalino ka, Elena, pero masyadong madamdamin. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko para sa misyon na to? Dahil alam kong tatapusin mo. At kapag tinapos mo, mahahanap mo ang kailangan namin. Kasama kanila gumuho ang mundo ko. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang huling takbuhan ko ay ang master ng laro pala. Si El Viejo ay tauhan lang din, sabi niya, inilahad ang kamay. Ang imperium ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. Sinira mo ang balanse. Ibigay mo sa akin ang kahon at tutulungan kitang maglaho. Isang bagong buhay sa ibang bansa. Pagod ka na, Elena. Tiningnan ko siya puno ng pandidiri. Tama ka, pagod na ako, bulong ko, ang kamay ay papasok sa bulsa. Pero hindi ako pagod sa trabaho. Pagod na akong makita ang mga kapatid ko na nabubulok mula sa loob. Sa isang iglap, hindi ang kahon ang kinuha ko kundi isang high-intensity flashlight. Itinutok ko ito sa kanyang mukha. Ahas, sigaw niya. Sinipa ko ang bintana at tumalon sa sapa sa ibaba. Ang sakit ng pagbagsak ay halos magpawala sa aking malay. Bumangon ako basang-basa at tumakbo kasunod ng agos ng tubig. Sa likod ko ang tahol ng mga aso ay umalinganggaw. Tumatakbo ako para sa aking buhay, hinahabol ng buong sistema. Sa dulo ng daan may mga ilaw ng sasakyan. Sarado na ang lahat ng labasan. Nakatayo ako sa gitna ng sapa. Nang biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang numerong matagal ko nang kabisado, ang numero ng isang retiradong general, ang tanging taong alam kong malinis pa. 3 salita lang. Bumalik sa daungan. Ang ibig sabihin ng daungan ay isang maliit at simpleng bahay sa isang lumang subdivision para sa mga retiradong opisyal. Doon 10 taon na ang nakalipas, sinabi sa akin ng general sa propesyon na, kung hindi ka magiging ilaw sa sarili mo, lalamunin ka ng dilim. Pagdating ko basang-basa at sugatan, hindi siya nagtanong. Inabutan niya ako ng mainit na tsaa. Inilapag ko ang kahon sa mesa. Nakuha ko na po. Pero ang tiwala ko, lahat. Nawasak na. Tiningnan ng general ang singsing. Hindi mo nawala ang lahat, Elena. Tinanggal mo lang ang mga dumi para makita ang katotohanan. Nanalo ka hindi dahil mas malakas ka, kundi dahil hindi ka naging katulad nila. Nang gabing iyon, sa tulong ng mga natitirang tapat na opisyal, ang impormasyon mula sa singsing ay nabuksan. Isang nakakakilabot na network ang nabunyag mula sa The Azure Grand hanggang sa pinakamatataas na opisina sa gobyerno. Ang kaso ng Imperium Holdings ay nagtapos sa isang makasaysayang paglilitis. Si Renato ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Katrina, 15 anyos. Sina El Viejo, Chief Ramon at marami pang iba ay napunta sa likod ng rehas. Ang kislap ng The Azure Grand ay naglaho na parang bula. Ako naman nag-file ng maagang pagre-retiro matapos tanggapin ang medalya ng kagitingan. Hindi dahil sa takot kundi dahil kailangan kong hanapin muli ang aking sarili. Bumalik ako sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Sa Baler nagbukas ng isang maliit na bookstore. Isang simpleng buhay kung saan hindi ako kailangang humarap sa kasinungalingan. Minsan nagluluto pa rin ako ng instant mommy at habang ninanamnam ito, napapangiti ako sa alon ng dagat. Ang kuwento ng isang probinsyang asawa na nagpababagsak sa isang imperyo ay magiging alamat na lang. Ngunit para sa akin ito ay isang aral tungkol sa buhay. Ang yaman na itinayo sa kataksilan ay isang kastilyong buhangin lamang. Mabibili ng pera ang karangyaan pero hindi ang kapayapaan ng kalooban. Ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit ito ang laging huling hantungan ng mga yumuyurak sa tama. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkulong sa masama kundi ang pagpapanatiling malinis sa sarili mula sa kanilang kadiliman. Sumisikat na ang araw sa karagatan, totoo at mainit. Isang bagong simula para sa mga taong pinipiling tahakin ang mahirap na daan para sa katotohanan. Salamat sa inyong pakikinig. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso at nais ninyong tumuklas pa ng ibang mga paglalakbay na puno ng damdamin, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon. Hanggang sa muli.